what's up guys? Welcome back sa ating panibagong video. For today's video guys, magre-review po tayo nitong 4 channel power amplifier ng Joson. Papakita natin kung ano yung meron sa amplifier na to. Tapos check din natin yung laman. Syempre, magbibigay din tayo ng idea kung anong speaker na match dito. Ayan. So samahan niyo ko guys sa video natin ngayon at para masundan natin. Panoorin natin guys hanggang dulo. So let's go. So ito guys, i-review tayo nitong latest powered amp na merong 4 channel. Meron siyang manual. So dito natin makikita yung kaniyang specs or yung kaniyang wattage. So itong manual niya or user manual ay merong English language. So madali lang intindihin. So dito tayo sa kaniyang wattage kasi ito yung nakalagay sa kaniyang catalog. So yung model ito is Moon Pro Max 4.1300. So dito guys, yung nakalagay dito sa ohms stereo power is meron po siyang 4 times 2000 watts. So malakas pa lang yung output nito mga guys, no? So ibig sabihin nito is 4 channel. So per channel is meron siyang 2000 watts. So kung dito naman tayo sa 4 ohms stereo power, so meron siyang 4 times 3400 watts. So kung 8 ohms naman BTL, so meron siyang 2 times 6800 watts. So ang lakas. Tapos kung 4 ohms BTL naman is 2 times 9520 watts. Frequency response is 5 to 50 key. So pagdating dito sa kanyang casing mga guys, sobrang solid. Solid na solid kapag mayroon kayo nito. So itong powered amp na ito is Clash H type na power amplifier, which is yung magandang klase na powered amp. Yan, ito yung kadalasan ginagamit sa mga mobile sound system or pang battle system sound system, which is yung Clash H. Yan, kasi persado po ito. Magbibigay po ito ng malakas na outputs. Brand Joson, model niya is Max 4.1300. So dito guys sa kanyang harap papakita natin. So dito sa kanyang front view guys or yung harap niya napakalinis, tapos maganda yung kanyang design. Yan, yung butas niya dito guys sa exhaust, malaking butas. So maganda ito kasi yung hangin is nadaloy talaga palabas. So makikita natin guys yung blower sa loob, ang laki. Yung kanyang power switch is circle type. Makikita natin dito is ito yung channel A volume, channel B volume, channel C volume, channel D volume. So 4 channel po ito. Ito yung channel 1, channel 2, channel 3 and 4. So sobrang ganda kasi isang amplifier or isang powered amp is sa loob is 4 channel na. Nandito rin guys yung kaniyang signal LED light. So makikita natin meron din siyang clip na ilaw tsaka protect. Tsaka ito yung ilaw kapag naka-power na po tayo. So sa likuran naman natin tayo guys, papakita natin. Maganda rin yung kanyang pagka-design, no? Tapos yung kanyang AC cord. Sobrang laki. Yan. Ito yung maganda na powered amp. Malaki yung AC wire. Yan. So yung wire ginamit dito guys, makapal. Meron siyang blower dito. Sa likuran meron yung blower sa harap. So isa, dalawa per channels, meron po siyang individual blower. Yan. Dito guys, maganda rito is meron siyang makapal na lock, So hindi po ito basta mahila-hila itong AC cord nito. Yan. Kagandahan rin is meron po siyang fuse, malaki yung fuse. Nakita natin yung channel A, B, C and D. Ito yung mga inputs niya. Yan. Tapos kagandahan is per channel is meron po siyang individual na link A, B, C and D. Per side is meron siyang sensitivity dito 0.775 volts, 1 volt saka 1.4 volts. So meron din siyang crossover dito guys. So merong low pass frequency saka high pass frequency saka bypass kung normal lang. Meron din siyang bridge, parallel and stereo dito. Dito sa isang side naman guys, meron din siya na separated na sensitivity 0.775 volts, 1 volt, 1.4 volt. Tsaka meron din siyang crossover dito na side, low pass frequency, high pass frequency at tsaka bypass. Tsaka yung input mode, meron din siyang stereo, parallel and bridge. So kompleto guys, siya individual yung kanyang input at tsaka link. Syempre yung kanyang crossover dito. So ito naman yung outputs. Dito natin kakabit yung ating speakers
So, per channels, meron siyang speak on type. Ito yung A, B, C, and D. Speaker outputs. Meron din siyang na binding post type na speaker outputs. So, A, B, C, and D. So, pwede rin tayo mag-bridge dito guys, oh. Yan. So, pwede natin i-combine bridge yung A and B. Ito siya. Tapos, yung C and D naman, pwede natin siya i-bridge. So, separated. So, ngayon, ito na yung hinihintay natin, oh. Yung mabuksan. So, check natin yung laman. Tatanggalan muna natin ng screw. Kagandahan dito guys, meron po siyang lock sa kaniyang transformer. So, kung gamitin natin to sa sound system natin or yung malayo yung biyahe, so hindi maalog-alog yung ating transformer kasi nakalock po yan guys. So, tanggalan muna natin ng screw tapos papakita ko sa inyo. So, dito guys, yung gamit natin dito is 11 or 11. Lagyan lang natin ng papel para hindi magasgas. Bago pa naman. Ayan. Ayan. So, sunod natin yung mga screw. So, yan guys, yung laman. So, sobrang siksik, no? Kaya pala sobrang bigat. Ang laki pala yung transformer niya, no? So, bago natin sukatin yung kaniyang transformer, no? So, nakalimutan natin sukatin yung mismong casing niya. So, ito guys, casing muna tayo guys para may idea po kayo. Yung lapad niya dito is 17 and 1/4. Kapag kasama na yung siding niya is abot ng 19 and 1/4. Tapos yung taas, so merong 21 inches and 1/4. Kung kasama yung siding dito, tsaka dito sa handle, sa abot ng 23 and 3/4. Ayan. Ang purpose din ng handle is may kapitan. Tapos in case mahulog is tuloy yung babagsak, hindi mapiktuhan yung sa harap. Same din dito guys, yung gamit nito, meron nito is protection po ito. Para in case na mahulog yung dito, is ito lang yung mapiktuhan, hindi masisira dito yung mga terminal. Yan. So, masusukatin mo natin yung transformer kasi sobrang laki. So, ito guys. Tanggalin muna natin yan. Ayan. So, yung lapad niya is 8 inches. Tapos, yung height naman niya dito guys, oh. Height niya is 4 inches and 1/2. So, kapal. Tapos, syempre, dahil ang sobrang bigat nito, is pure copper po siya. Yan, hindi po ito aluminum, kundi pure copper po ito mga guys, oh. Hindi po yan pintura, kundi pure copper talaga. Yan. So, check natin yung voltahe niya. Check natin yung voltahe guys. So, sa kanyang primary is 0 to 20 volts. Ito yung patungo sa kuryente. So, meron siyang 22 volts yung blue and blue. Meron din siyang 15 volts blue and blue color din. Meron din siyang 19 volt 0, 19 volt which is yung red, black and red. Ito yung nagsusupply sa input buffer or preamp. So, yung nagsusupply sa mismong power amplifier is ito. Ang laki pala yung supply. 126 volts yung high voltage niya. Yung low voltage naman is yung 63 volts. Yan. 0, 63 volts and 126 volts. This is yung yellow, yung high voltage. Yung brown naman is low voltage. Ito yung kagandahan sa mga class H powered amp. Meron po siyang high voltage and low voltage. Yan. So ito guys, explain natin dito sa 126 volts and 63 volts.
So ito guys, itong yellow na to, ito yung 126 volts, ito yung high voltage. Ito naman yung brown is 63 volts. Yan, yung low voltage. Ayan. So kagandahan dito guys ni Joson Moon Max Pro, yan. Dahil per channel po ito is separated yung kanyang power supply or yung kanyang supply guys. Oh. Pansin natin itong unang board na to is ito yung power supply ng channel 1 and 2. Sa ibaba is channel 3 and 4. Nakikita natin guys, ito yung channel 1 or channel A, channel B, channel C, and channel 4 or D. Yan, per channel kasi ito mga guys. Oh. Separated yung voltahe niya. So, hindi siya talaga kapusin guys. Kahit isa yung transformer niya, pero yung outputs ng voltahe niya is separated. Ayan. So, 4. Yan. Ito yung 126, 63 volt. Meron din siyang isa pang 126 volt, 63, 126, 63 volt, tsaka 126 and 63 volt. Yan. So, 4. So, separated yung kaniyang voltahe. Yan. Pagdating naman dito guys sa kaniyang power supply section, yan. So, sa kaniyang diode, so, per voltage, merong dalawang diode na ginagamit sa isang channel. So, ito guys, ito yung channel 1, power supply, channel 2, power supply. So, sa ilalim, channel 3, power supply, channel 4, power supply. Yan. So, per channel, is merong gumagamit sila ng dalawang bridge type na diode ito. Ayan. Tapos, gumagamit sila ng capacitor per channel na 2, 4, 6, 8. So, 8 power capacitor per power amplifier. Ayan. So, value na ginamit is, check natin. Yung value na ginamit nila dito is 10,000 microfarad with 80 volts. Yan. So, kapag totalin natin lahat, 8 pieces. So, 16 na dito sa taas. Meron pa 16 sa ilalim is abot ng 32 pieces na capacitors. Yan. Pero, per channel talaga nito is gumagamit lang sila ng 8 na capacitor. Kasi separated yung kanilang power supply nito mga guys. Yan. So, sana naintindihan natin yung ating paliwanag, no? Yan, makapal naman yung kaning board. Yan. Tapos, nakalock po yan para hindi siya magalaw-galaw. Tapos, yung mga wire na ginamit dito is makapal. Yan. So, yan po yung kaniyang power supply. So, dito naman tayo sa kaniyang amplifier, no? Power amplifier. So, dahil 4 channel po ito, yan, makikita natin. Check natin guys, ito yung channel A, channel B, channel C, and channel D. Yan, kasi 4 channel po ito. Pansin natin guys, per channels, meron po siyang speaker protection or relay. Ito guys, oh, channel 1, channel 2, meron siyang individual na speaker relay. Yan. So, separated din yung kanyang protection sa speaker. Ayan. Tapos, makapalin yung kanyang mainboard. Yan. Yung kanyang mainboard is, yung okit ng mainboard is nakadouble. Mayroong okit dito per side. Ayan. So, sa kanyang power transistors, check natin yung mga ginagamit. Ayan po siya guys, oh. So, gumagamit sila ng NGW. Ayan. So, mamahalin na pyesa yung ginamit. So, pasok talaga to sa mga high voltage na power supply. So, NGW yung kanyang ginagamit sa output power transistors. So, check natin guys yung kanyang output power transistors kung ilang pairs na ginagamit. So, dito tayo magbabase sa 5 watts resistor. So, ito, check natin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
Check natin ulit. 4, 5, 6, 7, 8, 9. So, meron po siyang 9 pairs. Output power transistor per channel. Ayan. So, 9. So, ito guys, yung output niya per transistor, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ito siya. So, yung dito guys is yung ginagamit sa stepper niya sa high voltage at saka sa low voltage. So, ito driver niya. So, dito guys, pansin natin, meron din siyang fuse. Fuse sa high voltage, positive and negative. Yan. So, kikita natin yung HV is yan po ang high voltage. Dito sa kaniyang main board is malaki yung ginagamit na resistors, no? Mga bago. So, ayos naman yung paggagawa, tapos yung mga pyesa na ginamit is pasok sa standard size. Ayan. Naka 1/4 watts, merong 1/2 watts, merong 2 watts na resistors. Ayan. So, kita natin yung low voltage rail, high voltage rail. Ayan. Kasi naka class H type po ito, merong high voltage at low voltage. Ayan. Sa input, meron naman siyang IC dito sa buffer. Meron din siyang additional buffer dito sa final input. Ayan. Ito yung input buffer dito sa channel 1 and 2, 3, and 4. So, naka SMD na po siya. So, pasok naman to sa required na supply kasi meron namang maliit na voltahe na ginamit dito. Itong 19 volt. Tapos, meron siyang regulate na 15 volts. Yan, ito yung mga regulator IC niya. 15 volts. Patunga yan dito sa input buffer. Ayan. Tapos, yung kaniyang blower is 4 pieces. So, pansin ko dito is yung hangin nito is palabas. Itong hangin na to is palabas siya. Tapos ito is patungo sa labas yung hangin. So, hindi magtatagal yung init, is direct talaga sa labas. Tapos, malaki yung blower. So, nasa 24 volts yung blower. So, malakas po ito umikot. So, yan guys. Overall, okay naman si Joson Moon 4 channel. So, napakaganda itong klase na amplifier. Solid. Tapos, naka 4 channel na po siya. So, pwede tayo mag-load ng speaker dito. 4 pieces to 8 pieces. So, pwede tayo mag-load ng 2 pieces speaker kada channel, no? Yan. So, yung nakalagay dito sa kanyang manual is 2,000 watts RMS per channel. So, mas na speaker dito. Pwede tayo mag-load dito ng speaker 1,000 to 1,800 or 1,800 watts per outputs. Yan. So, maximum na yung 2,000 watts na nakalagay sa user manual. Ayan. So, pwede ito gamitin sa buffer, pwede rin sa mid-high. Kagandahan dito is mayroong built-in crossover. Ayan. Tapos, hindi po kayo bitin na bitin dito kasi 4 channel po siya. Tapos, kita natin malaki yung kanyang power supply. At saka separated po yan, yung kanyang voltahe. Tapos, marami yung capacitors. So, hindi talaga siya kukulangin. Tapos, standard yung laman. Yan. So, overall guys, okay itong Joson Class H power up na merong model na Joson Moon Max 4 na 0.1300. Ayan. So, sa gustong mag-avail ito guys, available na po ito sa Shopee Store. So, mabibili po ito sa legit store ng Joson World Electronics. So, yan lang po guys. Maraming salamat. God bless. Tsaka ingat tayong lahat. So, baka sa susunod araw makapag sound check tayo dito. So, yan lang guys. Bye-bye.